Magandang araw po muli sa inyong lahat mga ka-same like-minded. Kamusta po tayong lahat? I hope sana sa mga previous vlog na ginawa ko ay marami kayong mga natututunan. So kung meron man po kayong mga matututunan, huwag niyo naman pong kalimutang mag-comment below para ma-share din natin sa ating ibang mga ka-same like-minded kung ano ang inyong mga natututunan. So ngayon po, nandito tayo muli sa ating panibagong vlog at pinamagatan nating 5 minutes to learn. So ano nga ba itong 5 minutes to learn? So meron pa kasing karugtong yan eh. So sige, tara, simulan na natin. So yun na nga, sabi ko is, ang topic natin for today is tungkol sa 5 minutes to learn and 5 minutes to learn lang muna. Ito lang kasi yun. Sa mga natututunan nyo sa video ko, kung titignan nyo, almost ang pinakamahaba is nasa 18 or 20 minutes, di ba? Pero actually, ang dami pa talaga akong pwedeng sabihin. Ang dami ko ng mga kinakat. Hindi ko na nilalagay kasi kayo ay ma-overflow lang sa tinatawag nating information. At isa pa, hindi ko alam kung ang mga nanonood ba ngayon is paulit-ulit ba nilang pinapanood yung vlog ko or video ko or pag pinanood nila ng isang beses tapos na. So yun nga po, 5 minutes to learn. Yan yung ating topic for today. So kung tuturuan kita ngayon, napakadali. Sa loob lang ng 5 minuto, makukuha mo na. Tungkol sa law of attraction, sa buhay, pagbabago, makukuha mo siya. Pero ito yung karugtong niya. 5 minutes to learn, but a lifetime to master. Marami kasing mga tao na pag nakuha na kasi nila, akala nila tapos na. Hindi na sila magti-train, okay na, feeling nila alam na nila yon, feeling nila kuwang-kuha na agad nila, they stop learning na agad. But actually, if you're learning something, kung may mga gusto kang matutunan sa buhay, hindi yan isang salpakan lang. Hindi yan overnight success. Hindi yan na sa isang panoorin mo dito sa video ko is okay na. Hindi ko na papanoorin. Tapos na eh. Kuha ko na eh. Diba? So, it's a lifetime. Lifetime niya, yung mastery niya is lifetime. Hindi siya yung tipong pag pinag-aralan mo is okay na. Tulad ni Law of Attraction, sa palagay nyo, pag alam nyo na si Law of Attraction, that's it, ganun lang si Law of Attraction. Na tulad ng sinabi ko na kung ano yung iniisip mo na gusto mo, kung ano yung ayaw mo, ibinibigay din sa'yo. Doon lang ba talaga tumatakbo ka-general or sa feeling, etc.? No, it's not. Ang dami pa. It's a lifetime to master. The more you learn, no, the more you study tungkol doon, is the more na malalaman mo pa yung pinaka-deep, more deeper, pinaka-malalim pa na info tungkol kay Law of Attraction. So ito lang po masasuggest ko sa inyo. Mas maganda po na gawin nyo is after nyo mapanood ito, panoorin nyo muli yung number 1 vlog ko na foundation or pundasyon ni Law of Attraction. Tapos yung pangalawang video, pangatlo, pang-apat, pang-lima, yung mga vlog ko na related sa Law of Attraction, halos lahat ng ginawa ko is related sa Law of Attraction. Halos. Maliban lang sa vlog ko tungkol doon nga sa sa brother ko. That's a different story. No? If you're going to learn Law of Attraction, don't stop kung meron na kayong nalaman. Pagpatuloy nyo, magkaroon kayo ng consistency. Magbasa pa kayo. Basahin nyo, ulitin nyo. Mga 20 times. Meron kayong libro, basahin nyo ng basahin. Dahil repetition is mastery. Tulad ito ng video na ginagawa ko, repetition is mastery. I have been trained or I have trained myself na to learn 5 minutes.
pero yung master niya is lifetime. Inabot ako ng 4 na taon bago ko umabot sa puntong ganito na kaya ko na magpaliwanag, bago ko umabot sa puntong ganito na kaya ko na magpaliwanag, meron na akong experiences na talagang nangyari sa buhay ko, may mga bagay-bagay na pag tinanong mo ko is masasagot ko, may mga bagay din na hindi ko rin agad masasagot kasi depende doon sa magiging tanong mo. So ngayon, highly suggest ko talaga kung gusto mo talagang ma-master or magamit ang buong potential ni Law of Attraction is magbasa ka ng libro every day. Hindi naman kailangan na tapusin mo agad ang isang libro. Hindi. Kahit magbasa ka lang ng mga 2 sentences a day. Or di kaya 1 page a book. 1 page a day. Ganun lang. The important is consistency. Tapos, kung may time ka, kung marunong kang mag-download ng YouTube, pwede mong i-download itong video ko. Buhay mo siyang audio. Pakinggan mo siya everyday. Alam mo kung bakit? Dahil kailangan mong ma-program yung sarili mo. Isipin mo sa loob ng 24 oras, kung ikaw ay nagtatrabaho sa loob ng 8 oras, di ba pagkagising mo, ano agad ang ginagawa mo? Are you listening to the audio? Nagbabasa ka ba ng book? If you're doing that, that's very, very good. Pero ang tanong is, for how many hours? Ginagawa mo siya for 2 to 3 hours? Okay, after 2 to 3 hours, ano na next na ginagawa mo? Lalakad ka na? Nakikinig ka ba ng audio? Kung hindi ka nakikinig ng audio, anong pinapakinggan mo? Music? Kung hindi music, radyo? Or sa mga sasakyan na ng mga jeep or buses ng mga TV na gumagana dyan, mga palabas. After that, ano pa yung nakikita mo? Mga billboards. Ano pa ang klaseng advertisement na nakikita mo? Nagpi-Facebook ka? Nag-YouTube? Nagbabasa ng kung ano-ano? So, that's part of programming kasi. Kung pinaprogram mo yung sarili mo for 2 to 3 hours only, and then meron ka pang remaining na 21 hours, sa buong araw na ito, mas malaki pa rin yung oras na ikaw ay napoprogram ng outside world rather than programming yourself. Ito yung ginagawa ko sa sarili ko. Hindi ko sinasabi na ito rin yung gawin mo, pero ito yung pinaka-highly effective para ma-program mo yung sarili mo into success. Mag-succeed ka sa mga bagay-bagay na gusto mong marating sa buhay. So in the morning, pagkagising ko, ang unang hawak ko niyan, libro. Magbabasa ako. After ko magbasa, makikinig ako ng audio. After ko makinig ng audio, magdadasal ako. Kapasalamat. After nyan, magpiprepare na ako. Habang nagpiprepare ako, alam mong ginagawa ko habang naliligo. Naka-loudspeak ang cellphone ko. Nakikinig ako ng mga audio. Something to learn. Audio, everyday. And then pagkaalis ko sa bahay, anong ginagawa ko? Naka-earphone ako. Habang ako naglalakad, ang pinapakinggan ko ay hindi music. Audio. E-book. Ganun ang ginagawa ko. Hindi ako nakikinig ng kung ano ng music. Dahil gusto kong i-program ang sarili ko into success. So after that, pagkarating ko naman sa trabaho, sa opisina, ang gagawin ko, that's the time. Mag-ano na ako, mag-start na ng trabaho ko, and then pag may mga idle time, minsan nagbabasa pa ako ng mga libro kung anong pwede kong basahin. Something na ganun. As much as possible, every day, i-program mo yung sarili mo to success in a long time. Wag 5 minutes lang. Kasi lahat nga naman natututunan mo, lalo na dito is 5 minutes lang, kuha mo na. But, remember this, it's a lifetime to master. Ang buhay natin is in a consistency. We really have to learn
until the day we die. We are always become a student sa lahat ng mga bagay na tututunan natin. Hindi tayo darating sa punto na nakuha ko na, tapos na, that's it, period. No, it's not. Kailangan mo pa rin matuto na pakayat ang meron dito. After mo matutunan to, ano pa ba ang meron? Ano pa ba? Ano pa bang pwede kong matutunan? Sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, sa palagay mo, pag nalaman mo na lahat, that's it, tapos na. Hindi pa, meron pa yan. Meron pa. Ang dami pa. It will always evolve. It will always transform. But, bago mag-start yon, yung transformation, tsaka yung evolution ng mga bagay na ginagawa mo, it should start from you.